Almighty Father, maraming salamat sa inyong kabutihan sa amin sapagkat kayo po ang dahilan bakit po kami nabubuhay, kumikilos at may pagkatao. Salamat din po sa aming mga kapatiran na inyong dinadala upang makasama namin sa pag-aaral na ito. And we pray, O Lord, na samahan niyo po kami upang ang aming isip at puso ay muli ma-challenge ng inyong mga salita sapagkat kailangan po namin kayo, O Lord, dahil alam namin sa buong linggo na dumaraan ay marami kaming kaabalahanan, and yet we commit ourselves to you, Lord. Gabayan niyo pa rin ang iba namin mga kapatiran na parating pa lamang. Blessed be your name. Pagpalaan niyo po kami sa araw na ito. Sa inyo ang papuri at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So kung natatandaan niyo po, tinalakay natin last week. Ano ba ang ibig sabihin ng pagtataya? What is risk? Bakit ka naman susuong sa panganib? Di ba, kadalasan naman ng mga tao, gusto natin safe tayo. Wala namang gustong tumayo sa gitna ng kalye para magpasagasa. Of course, mali naman yon. Pero just by definition, kung matatandaan nyo, sinabi natin, risk is an action that exposes you to the possibility of loss or injury. Kapag ikaw daw ay nagtataya, yun daw ay nagdadala sa iyo ng posibilidad na pwede kang mawalan o pwede kang masaktan. At nabanggit nga natin, may maling klase ng pagtataya, yung walang pakialam sa sarili. At basta gagawin na lang ang lahat, kaya nalululong yung iba sa sugal, yung iba napapahama kasi walang pag-iingat. So maling klase ng pagtataya. Pero meron na tamang pagtataya, lalo na kung ito ang gusto para sa atin ng Diyos. So tandaan natin, magkaiba yon. At dahil ang pagtataya o pagsuong sa panganib ay bahagi na ng buhay natin, palagi naman tayong andyan sa pagtataya, gusto man natin o hindi. Sabi ko, di ba, from last time, lumabas ka lang, maglalakad ka lang, bibili ka lang, minsan sa iba may nangyayari na eh. Di ba? Tapos magmamaneho ka, pupunta ka sa ibang lugar, meron na agad panganib yun eh. Pero, ibig bang sabihin nun, titigil tayo? Siyempre hindi. So, gusto natin unang-una makita, dahil bahagi ng buhay natin ang pagtataya o yung pagsuong sa panganib, hindi po pwede na iwasan yan sa maraming pagkakataon. Kasi wala na tayong ibang gagawin. At ang isang dahilan daw bakit kailangan tayong tumaya, dahil sa hindi natin alam ang lahat na mangyayari. Ang Diyos lang nakakaalam eh. Di ba? Yung pagpunta nga lang natin dito, hindi natin alam kung makakarating ba tayo. Ang Diyos ang nakapangyayari dyan. So yung ating kawalan ng kaalaman o kakulangan ng kaalaman, ang dahilan, bakit kailangan nating tumaya, kailangan tayong magsuong sa sarili natin. Now, again, alam niyo yung mga kwento, di ba? Usually, pagka New Year's Eve, mga tao nagpapaputok, yung iba nagsasaya, minsan mababalitaan nyo, nanonood lang eh, biglang naputokan. O kaya, yung iba naman, natutulog lang, biglang may ligaw na bala, dumating. Yung iba naman, natutulog, binangungot daw, hindi na nagising. Natutulog lang yun. Kaya, dapat maisip natin, wala talagang paraan para 100% sabihin natin, gusto kong maging sigurado. At yun yung myth na gusto nating pag-usapan, the myth of safety. Maling kaisipan na lahat tayo gusto natin, palagi na lang tayong maingat na walang gagawin, lalo na kung pagdating para sa Diyos. Hindi po pwede yun. Lalo na kung nakilala na natin ang Panginoon sa matagal na panahon. Dapat dumadating tayo sa panahon na handa na nating ibigay. Yun nga ang paraan, kaya tayo naging Kristiyano, di ba? Kinilala natin ang Panginoong Jesucristo at isinuko na natin yung buhay natin. So, ibig sabihin, sa araw-araw, dapat ganun ang ating buhay ng pananampalataya. Pag sinasabing security, tama namang mag-ingat. For example, alam nga namang magpapaloko ka lang sa iba. Alamin mo yung detalye, ba't kahihinga ng impormasyon? Di ba? Hindi naman basta-basta para kang naive, wala kang kalam-alam sa mundo, and then bibigay mo. Hindi, magtatanong ka eh. Hindi naman po pwede rin na basta ka na lang walang kating, may mga ganun, minsan tumatawid. Kala mo nagfa-fashion show, alam nilang may dadating parang sa kanila yung kalye, ikaw pa ngayon na mag-a-adjust, bilis-bilis sa mga sasakyan.
Again, mali yun. No? Pero again, yung total security is a myth or mirage. It is an illusion. Para lang tayong dinadaya, walang ganong klase ng buhay. Kahit sa mga unbelievers, they cannot make sure of their lives and destiny 100%. At ito problema. Kapag dahil sa gusto lang natin palaging safe, ayaw natin magtaya, napaparalyze na tayo para gumawa ng aksyon. Di ba maraming ganon? Parang hirap na hirap ka ngayon, ano magagawin ko? Ang ginawa mo, hindi ka na lang gumawa. Kaya tandaan nyo pag hindi ka daw nagdesisyon ka na rin. Nagdesisyon kang huwag gumawa. At yung mga ayaw magdesisyon para sa Panginoong Jesucristo, nagdesisyon na rin sila, ayaw ako sa Panginoon. So may desisyon pa rin, kahit di ka magdesisyon. Now, sabi nga ni John Piper, kahit nung siya ay nagpapastor, naranasan niya yan. Bakit? Napakaraming desisyon na dapat gawin at minsan di mo alam ano yung best. Lalo ka marami kang pagpipilian. So, dahil sa maraming unknowns, ang isang malaking temptasyon, huwag mong pansinin. Tumakbo ka na lang, iwasan mo, procrastinate. Later na lang yan. Pinagpapaliban natin, sana mawala yung problema. Ang problema, hindi nawawala. Lumalaki pa minsan, ano? So, may katawagan tayo dyan. Alam niyo yung analysis paralysis? Sa sobra na takot ka na gumawa ng desisyon, di ka na nagdesisyon. Analysis paralysis. Puro na lang analyze, ayaw mag-aksyon. At karuwagan yun. It is a cowardly act. Lalo na tayo mga men, we have such responsibilities. Kailangan natin gumawa ng desisyon. Not just for ourselves, pwede sa asawa natin, o sa pamilya natin, sa ibang tao. We need to make that decision. That's why we have to pray, we have to grow in the Word, and then, by God's grace, make the best decision. At handa kang tanggapin yun. And risk is the only way to move forward. Pagka handa ka na ngayon na harapin and then say, yes Lord, sige gagawin ko to, gusto nyo, pinanalangin ko na, alam ko ang inyong salita, I will move according to your direction. At di ba ganyan naman, pag binasa niyo yung journey ni Apostle Paul in the book of Acts, may mga pagkakataon, naglalakbay siya, sasabihin na ng banal na spirito, huwag kang tumuloy. Anong gagawin niya? Hindi siya tutuloy. Kilala niya pa naman si Apostle Pablo, mas sidi ang damdamin niya, gusto niya lahat ng tao, butin eh. Pero pag sinabi ng Panginoon, stop, dito ka, dapat doon siya pupunta. Merong pagkakataon, tinuloy niya, walang bunga. Pero nung sumunod siya sa Panginoon, doon niya na-meet si Lydia, yung Philippian jailer, at doon nagkaroon ng bunga yung gawain ng Diyos. Kailangan nating matutunan niya mga kapatid. Lalo na kung matagal na tayo sa pananampalataya, palaging makinig sa Diyos, palaging hanapin ang salita niya, and then alam natin kung panahon na para kumilos. Meron nga kasabihan nun sa Bible College, enter to learn, go forth to serve. Pag pumasok ka para matuto, paglabas mo, gagamitin mo yung natutunan mo para maglingkod sa Diyos. Hindi po pwede na gusto lang natin palaging natututo, ayaw nating i-apply. Kilala nyo at narinig nyo na ba yung pangalan ni Dietrich Bonhoeffer? Hindi nyo kilala. Kasi nga, matagal na siyang nabuhay in the 1930s. Pero si Dietrich Bonhoeffer, he was a German Lutheran pastor. Ang tawag sa kanya, neo-orthodox theologian and anti-Nazi dissident. Opposer siya sa panahon ni Hitler. Pero halos buong buhay niya, puro na lang may panganib. At nakita niya, napakalaki ng pangangailangan para maging decisive, para magdesisyon at umaksyon. Actually, sa panahon yun, pag ikaw yung decisive person, it's a matter of life and death. Pwede kang mapahamak. Napansin niya, sa panahon yun, yung kawalan ng aksyon ng mga Kristiyano. That was in 1934. Habang tinitingnan niya mga nangyayari sa Europa, parang sabi niya, bakit ang mga Kristiyano napakalamig? Ayaw magdesisyon sa panahon na ang namumuno walang takot sa Diyos. Merong tinatawag silang Deutsche Christen, the Global Ecumenical Movement. Sama-sama mga Kristiyano. Ang problema, kahit yun, mga Kristiyano, walang pagdedesisyon. Maliban na lang kay Hitler.
Kilala nyo naman siguro si Hitler. Napakapangit na pangalan pag pinangalanan mo anak mong Hitler. Ano? Kasi nga, siya, alam niya gagawin niya at kahit sinong masagasaan, sinong mapatay, basta ma-reach yung kanyang goal. Pero lahat ng Kristiyano, napansin niya, halos lahat, walang gustong gawin. Napakalakas daw ng hawak ng Germany kahit sa iglesia sa panahon yon, walang gustong magsalita, walang gustong umaksyon. Pero yung mga kaibigan ni Bonhoeffer at siya, meron silang tinatawag na confessing church later. Pero habang wala pa yon at nahihirapan sila sa tinatawag na Third Reich, ito po yung pamamahala ng Germany sa panahong 1933 hanggang 1945, sila yung may hawak sa lahat. At muntik na, di ba alam nyo sa kasaysayan, syempre providensya ng Diyos, hindi niya inalaw. Pero kung hindi nag-rise up ang mga men na ginamit ng Diyos sa US, tapos si Winston Churchill, ganyan, sa mga panahong yon, pwedeng siya ang sumakop sa buong mundo. Napigilan lang, of course. May mga tumayo, laban. Pero sa panahon to na wala pang kumakalaban, nagpa-publish sila ng Bormann Declaration. Ito po yung deklarasyon ng mga Kristiyano. Later pa yan, para i-oppose o sabing mali ang ginagawa ni Hitler. Later na yan. Pero nung wala pa, si Bonhoeffer, siya ang nakikiusap sa mga Kristiyano, pwede ba manalangin tayo at gumawa tayo ng paraan? Hindi po pwede sa panahon to na ang mga Kristiyano tahimik, hindi po pwede na takot ang mga Kristiyano at walang gagawin laban sa mapaniil na pamalang yan at hindi sasabing mali. Ang dami ng pinapatay eh. Tapos wala pa rin pakialam. So, noong April 7, 1934, sumulat siya kay Henry Louis Henriot, isang Swiss theologian. Siya yung pinuno sa panahon ng Ecumenical World Alliance. At iniling niya na sana ang mga pastor at mga Kristiyano magsama-sama para ipahayag nila ang ebanghelyo at sabihin nila yung tama at mali. Ang problema nga, ayaw ng mga simbahan. Takot na takot. At ikasasama yung bakit? Babagsak yung estado ng simbahan. Magko-collapse. Bakit? Walang gusto manindigan. At sumulat siya. Ito yung kanyang sulat. Sabi niya, a decision must be made at some point. And it's no good waiting indefinitely for a sign from heaven that would solve the difficulty without further trouble. Kailangan na tayo magdesisyon at napakahirap naman kung puro kahintay ng hintay ng babagsak sa langit para magdesisyon. Sabi niya, even the ecumenical movement has to make up its mind and is therefore subject to error like everything human. Dahil ito ay pagtitipon-tipon ng mga Kristiyano at ang mga Kristiyano tao, pwedeng magkamali. Hindi lahat kasi na sinasabi, syempre, ng nasa pamumuno, tama, tao rin sila eh. Sabi niya, but to procrastinate and prevaricate, meaning to beat around the bush, ayaw mo pang tumbukin kung ano yung katotohanan, paligoy-ligoy ka kasi natatakot ka na masaling ang iba. Sabi niya, to procrastinate and prevaricate simply because you're afraid of erring when others, I mean our brethren in Germany, must make infinitely more difficult decisions every day, seems to me almost to run counter to love. Habang patumpik-tumpik ang marami, tapos ang iba, nasasalang ang buhay nila sa panganib, hindi pag-ibig yan. Pasinin nyo to, sabi niya, to delay or fail to make decisions may be more sinful than to make wrong decisions out of faith and love. Ulitin ko, to delay or fail to make decisions may be more sinful than to make wrong decisions out of faith and love. Kapag hindi gumawa ng decision o pinagbaliwala mo pa, pinatagal-tagal mo, mas mali kaysa yung gumawa ka ng decision later to discover hindi ka pala tama sa lahat ng decision mo, pero batay sa pananampalataya at pag-ibig sa Diyos. Ang napansin niyo po, pwede rin pala ang Kristiyano, kasi di ba alam naman natin, yung dalawang klase ng kasalanan, the sin of commission and sin of omission. Yung commission, yung mga ginagawa nating kasalanan, huwag nating gawin, ginagawa pa rin natin. Yun namang omission, ayaw mong sumunod sa Diyos. Basta wala ka lang ginawa, nagkasala na tayo. See? It can be both ways. So pwede pala sa Kristiyano, nagkakasala tayo dahil wala tayong gustong gawin para sa Diyos. Hindi pagmamahal yun.
Halimbawa, kung tayo may anak, tapos nakita mo na may ginawang mali, at hindi mo kinausap, di mo pinagsabihan, pinayagan mo kasi mahal ko yung anak ko, ayokong saktan. Lagot kang bata ka. Pag lumaki yan, minsan di pa nga malaki, yung mga magulang na pinapasunod Sa mga magulang na hindi nag-iisip, okay sa kanila yon, sakit ng ulo at ikakamatay na maaga yan. Kasi, hindi tama, no? Na kung mahal mo yung tao, ayaw mong sabihin ng totoo, ayaw mong payuhan, ayaw mong ituwid pag nagkamali, yun ang punto ng kanyang sulat. Okay? Sabi nga ni John Piper ulit, maraming pagkakataong kailangan niyang gumawa ng mahirap na desisyon at masakit. Mahirap Pero, sabi niya, yun ang dahilan kaya mahal na mahal niya ang Diyos at ang Ebanghelyo. Pag alam niyang ito ang utos ng Diyos at kailangan kausapin ng isang kapatid na nagkakasala, pagmamahal yun. Ayaw mo siyang magpatuloy. Pero pag wala tayong ginawa, hayaan mo lang siya, kasama ka dun sa pagkakamali. May nakita ka na, ayaw mo pang sabihin we think we're loving the person, parang yung anak. Hindi natin minamal pag di natin tinutuwal. Sabi niya, yun. Kahit na ginawa mo ng lahat, tapos nagkamali ka, pwede kang bumalik sa Diyos at sinabi, pwede kang humingi ng tawad. Mas mabuting nagdesisyon at gumawa kaysa walang desisyon, lalo na pagdating sa Diyos at sa gusto ng Panginoon. At ito hindi natin napapansin. Merong tinatawag na subtle selfishness o hindi halata na pagiging makasarili. Kaya ayaw natin gumawa ng mahirap na desisyon para sa Diyos. Avoid lang tayo ng avoid. At minsan, meron daw hypocrisy o pagiging hipokrito. Bakit? Madaling sabihin pag sa iba, ganito gawin mo, pero tayo hindi natin ginagawa. Diba? Kaya may sabihin, it's easier said than done. Madaling sabihin, mahirap gawin. Pero dapat palagi tayo bumabalik sa Diyos. Lord, help me. Nahirapan ako dito. Hindi ko kayo masunod. Pero help me. Palayaan niyo po ako dito. There must always be a self-examination, mga kapatid. Pag yun ang nawala sa atin, di na natin malalaman kahit gaano katagal na tayong Kristiyano, ang layo-layo na pala natin sa gusto ng Diyos. Again, minsan nadadaya tayo para isipin, pag tayo nag-take risk o medyo nagtumaya tayo para sa Panginoon, sayang naman yung lahat ng pinag-arapan ko o lahat ng ginawa ko. Ang tanong, ano bang gusto ng Diyos? Naisip ba natin yan? So that's the way to be able to explode that myth of safety, to just be willing to trust God and follow His Word. Tama yun pag para sa Panginoon. At sabi nga natin, kapag lalong na ipoproklama ang Panginoon at siyang naitataas, sa Kanya lahat ng papuri. Pero kapag kaayaw nating mag-take risk, tapos, wala lang. Hanggang lalamig na tayo bilang Kristiyano, wala na tayong gustong gawin para sa Panginoon, palagay nyo nakakalugod sa Kanya. Now, alam natin, even in the Old Testament, maraming examples of people who took risk. Maraming mga tao sa lumang tipan, handa sila magbuwis, ibigay ang kanilang sarili. Tingnan lang 2 Samuel chapter 10. At ang kwento sa 2 Samuel chapter 10, pinapunta ni David ng kanyang mga tauhan para makiramay. Kasi sabi dito sa verse 1, after this, the king of the Ammonites died, and Hanun his son reigned in his place. Dahil naging mabuti ang relasyon ni David doon sa hari na nauna, na namatay, na mayapa, anong ginawa niya? Yung pumalit na hari na anak, nakiramay siya. Alam yung ginawa doon? Pinapunta niya. Ang problema, may mga masasamang nakapaligid doon sa bagong hari. At ang sinabi, sigurado ka bang gusto makiramay niyan? Hindi kaya nag-ispiya lang yan sa'yo? Baka naman may gustong gawing masama. Nakinig sa masama. At ito pa, mag-ingat tayo sa mga pinapakinggan natin. May mga tao na hindi naman tayo dadalhin sa tama. Huwag na nating pakinggan. Ano sa panahon ngayon, napakaraming boses. Di malaman saan ang tama at mali. Nakinig yung bagong hari.
Anong ginawa nila? Pinahiya ang mga tauhan ni David. Kakahiya. Bakit? Sabi dito, pasinin nyo, verse number 4. Talagang pinahiya. Sino naman? Sa kanila kasi glory o honor, yung pagkakaroon ng mahabang balbas. Hinati. Sino yun? Tapos pati yung kanilang damit, hinati, pinauwi. Nakakahiya. Hindi makaharap yung mga tauhan ni David. Kaya sabi ni David, sige, magpatubo muna kayo ng balbas. Muna kayo labas. Nakakahiya, sabi niya. Sabi sa verse number 5. Hanggang humaba at saka kayo bumalik. Pero hindi makakalimutan ni David yon. Bakit? Nagpakita siya ng magandang loob. Ginanon ng tauhan niya. Ibig sabihin, laban sa kanya yun. Tauhan ko to. Pinagtanggol niya. Ngayon, at kailangan nilang lumusob. Sabi sa verse number 6, anong naramdaman ng hari? Defensive. Imbis na aminin nagkamali siya, mas gusto ko nalang makipag-away. So, nakipag-alyansya sa kumuha ng mas maraming taon, magagalit si David, baka kami awayin. Yun ang ginawa niya. Di ba? Daming tao ngayon. Halatang halata na nagkasala, pinagtatanggol pa yung sarili. Okay? Ganun. At nung narinig daw ni David, sabi sa verse number 7, pinadala niya ang kanyang general. When David heard of it, he sent Joab and all the host of the mighty men. Anong gagawin mo? Naghanda, naghahamon ng away, kailangan mo hindi kay David nagsimula ang away, dun sa defensive na hari, na hindi nag-iisip. Because of isang pagkakamali, maling advice, isusong ang buong bayan at ang hindi naman niya kalaban na bansa para sa away. Yung mga ganun no? Bigla-biglang nagdidesisyon naman, hindi win away. Eto ngayon. At dito niyo makikita, sino ang nag-take risk dito? Sabi sa verse number 9, when Joab saw that the battle was set against him in front and in the rear, he chose some of the best men of Israel and arrayed them against the Syrians. Nakita ni Joab, marami kalaban. Ang ginawa niya, yung mga pinakamagagaling, talaga namang kinuha niya sa harap, sa likod. At sabi sa verse number 10, the rest of his men he put in charge of Abishai's brother and he arrayed them against the Ammonites. Hinati niya sa dalawang pangkat. Siya ang namumuno, si Joab, yung kanyang kapatid, ang sa kabila. At sabi sa verse number 11, and he said, if the Syrians are too strong for me, then you shall help me. But if the Ammonites are too strong for you, then I will come and help you. Tulungan tayo. Pagka masyadong mahirap makipaglaban sa bahagi namin, tulungan nyo kami. Pag kayo naman nahirapan, tutulungan namin ka. Basta tulungan. At ito ang magandang sinabi niya. Sabi niya sa verse number 12, be of good courage and let us be courageous for our people and for the cities of our God, and may the Lord do what seems good to Him. Nakita niyo yon? Galing sa isang general na hindi naman natin maituturing na kagaya ni David na a man after God's own heart. Kasi maraming pagkakamali si Joab later pag binasa niyo buong kwento. May panahong naging matapat siya, may panahong likwa din ng isip. Hindi maintindihan kung mapagkakatiwalaan. Pero sa panahong ito, this was a good statement from Joab. Again, in 2 Samuel 10:12, be of good courage and let us be courageous for our people. Magpakatapang ka at maging matapang tayo para sa ating bayan. Bakit? Para sa bayan ng Diyos. At nawa gawin ng Panginoon kung anong mabuti ayon sa paningin niya. Somehow nagtitiwala siya sa Diyos. At yun ang napakagandang statement na dapat meron tayo. Parang yung sinabi ng Panginoon kay Joshua, imagine papalitan niya ang isang napakatanyag na leader na si Moses. Joshua was a fighter, si Moses propeta. Paano niya tatapatan? Kaya sabi ng Panginoon paulit-ulit, be strong and of a good courage. Kasi normally pag bagong leader ka, after a great leader like Moses, you'll be afraid. You will have apprehension, matatakot ka. At tayo, that's exactly what God wants for us, to encourage ourselves in the Lord. Ito yung mga panahon na dahil madilim sa bayan natin, maraming kasalanan sa bayan natin, hindi ito yung panahon para mga Kristiyano magpatumpik-tumpik
at sumali sa mga kasalanan ng mga tao. No. Ito yung panahon para maging matapang tayo para sa Diyos at sa gusto ng Panginoon. Sang side tayo. Let's encourage one another in the Lord, mga kapatid. Ang problema, parang may iba sa atin, parang pa-baby style. Kailangan tatapigin mo. Pag hindi mo natapik, hindi pupunta. Anong stage na ba tayo sa Christian life natin? Hindi ba dapat tayo na ngayon nag-encourage sa iba to continue on in the Lord? How are we encouraging our families to be faithful to God, to come to know God? Ginagawa pa ba natin role yun bilang mga lalaki ng Diyos? Kailangan yun eh. So, when Joab said, "May the Lord do what seems good to him," ibig sabihin, ipinagkatiwala niya na sa Diyos. He was willing to lay it down everything to trust God for what will be the result. Pero gagawin niya yung pwede niya magawa. Ganun tayo, mga kapatid. Yun yung balance of faith and works. Di ba? Faith without works is dead. Di ba sabi, pagka ang pananampalataya mo walang gawa, patay. Bakit? Puro sinasabi mong nananampalataya ka sa Diyos. Hindi ka naman willing gumawa para sa Diyos at gawin yung magagawa mo na ang iba hindi pwedeng gawin. Right? Kailangan natin yung mga kapatid. Alam na alam ni Joab at this time, he had to make a decision on the basis of sanctified wisdom. Yun yung karunungan na kailangan galing sa Diyos, pero handa mong gawin yung part mo. Kasi pansin niyo, delikado yung sitwasyon. Hindi ka pwedeng napakatagal mo para magdesisyon. Let's go. Help us, Lord. Minsan gano'n, di ba? You're in the middle of something, may ginagawa ka. Wala ka ng panahon na sobrang tagal. But you have to pray, Lord, help me at this time. God will help us. Dalawang choices eh. Pwede silang tumakbo o makipaglaban. They could run or they could risk it all. At tandaan nyo, dahil na may risk, pwede silang mamatay. But again, as soldiers, they're willing. Ano ba, sabi ni Apostle Paul kay Timothy, fight the good fight of faith. As soldiers, ang sinusunod natin yung ating commander-in-chief. Wala daw soldier na hindi nag-training, hindi handa sa sakripisyo, pero willing to do what it takes to win. Binanggit natin last time, isa pa sa nag-take risk during her time was Queen Esther. Ang personality ni Esther at the beginning, passive lang siya eh. Naghihintay siya eh. Wala pang utos ang hari at hindi ko alam kung kailan. Daming babae ng hari. Harem, kahit siya ang queen, she has to wait until the king tells her to come. May banta sa buhay. Pag basta-basta ka lumapit sa hari na hindi ka pinapatawag o hindi ginrant sa iyo yung kanyang scepter, hindi ka tinanggap, patay ka. At doon natakot si Esther. Pero challenge siya ni Mordecai. Sabi, pag di mo to ginawa, mapapahamak. Pero ang Diyos magre-raise ang iba, pero hindi ikaw. Diba may kasabihin tayo, if not you, then who? If not now, then when? Kung hindi ikaw, sino? Kung hindi ngayon, kailan? We must have that courage to say, Lord, I would be that man who would want to be used of you. Kaya nung na-challenge si Esther ni Mordecai, sabi niya sa Esther 4:15-16, "Go, gather all the Jews to be found in Susa and hold a fast on my behalf, and do not eat or drink for 3 days, night or day. I and my young women will also fast as you do. Then I will go to the king, though it is against the law, and if I perish, I perish." Hindi lang statement yon. Ngayon, naging common na yan, naging popular statement. Pero sa panahon yon, she was taking a great risk. At pansinin nyo, bayan niya ang mapapahamak. It was the Jewish people who would be eliminated. That's why she had to make a bold step. Kung hindi pa tayo concerned sa ating bayan, mga kapatid, at hindi pa natin nakikita yung sobrang laganap ng katiwalian, sobrang laganap ng kadiliman, and we would not rise up, then when? Until wala na't pagbangon ng Pilipinas. Of course, God is able. Pero meron tayong magagawa. Hindi ka man sumali sa rally. Pero if you are praying and you are sharing the gospel to people, if we're living according to what God wants, then God will be pleased. Pwede niyang gamitin yun. Bigla ko nga tuloy naisip, ilan pa ba sa atin ang totoong nanalangin? To the point, masiding pananalangin, we are willing even to fast. Huwag natin baguhin yun. Because
Of course, we can fast sa maraming bagay like gadgets, TV. Pero ang fasting kasi sa Bible, taking time with God so much, kahit yung food does not appeal to you anymore. Matthew 4:4, di ba? Unang tukso ng diablo sa Panginoon. Kung talagang ikaw ang anak ng Diyos, then gawin mo yung bato na maging tinapay. Ang sagot ng Panginoon, man does not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Mas mahalaga pa sa isang tao, lalo na tagasunod ng Panginoon, yung salita ng Diyos. Spiritual yan. Yan yung walang hanggan. Kaysa sa physical na pagkain. Sabi nga sa kusap kahapon, ilang beses tayo kumakain sa araw? Kaya mo bang hindi kumain sa isang araw? Siyempre hindi. May panahon ka ba na hanapin ng Diyos magbasa ng Biblia? Wala. Ibig sabihin, hindi mahalaga. Ito yung pagkain nating spiritual. God must challenge us first. But it begins on a personal level. Bago tayo as a corporate body, as a group, bawat isa sa atin, what do we do from Monday to Saturday, bago mag-Sunday, so that we are now prepared and ready to worship God? Huwag natin expectin, hindi ka na nanalangin ng Monday to Saturday, and then you will be prayerful on Sunday. Huwag kang mag-expect, di ka nakikinig sa Diyos ng salita niya. And then, you will hunger for God and His Word on a Sunday. It doesn't happen that way. Alam ng Diyos ang puso natin. At siya nakakakita sa bawat isa sa atin. And remember also, the 3 Hebrew men, the friends of Daniel, kilala natin sila, di ba? As Shadrach, Meshach, and Abednego. Mga pinalitan na yung pangalan na, Babylonian names na yun. Pero ang totoong pangalan nila, sina Hananiah, Mishael, and Azariah. Even when they were presented with a very, very hard decision, bow down together with the others. Sabi nga nila, yung idol na yung parang si Nebuchadnezzar daw yan eh. Kitang-kita sa lahat. Or, burn. Susunugin ka. Kaya kaming pagtanggol ng Diyos? Sabi niya, Daniel chapter 3, verses 16 to 18. Alam niyo sabi nila, Daniel chapter 3, verses 16 to 18, O Nebuchadnezzar, hari ang kausap nila, pero nagsalita sila, sabi niya, O Nebuchadnezzar, we have no need to answer you in this matter. Hindi na namin kailangan sumagot. Pero nagsalita sila, If this be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us out of your hand, O King. Kaya ng Diyos. At tama nga sabi last week sa Hebrews 11, may raming mga Kristiyano dineliver ng Diyos sa kapamakan, kasama sila doon. Kamay ng Diyos, sabi nila, But if not, be it known to you, O King, that we will not serve your gods or worship the golden image that you have set up. Kung hindi man kami iligtas ng Diyos, ayos lang. Sigurado kami sa Diyos. For to me to live is Christ and to die is gain. Sigurado kami. Kahit kunin pa kami ng Diyos, hindi pa rin kami luluhod. Again, gaano karami sa atin have already bowed down to the idols of the world, to the philosophy of the world, na ang tanging paraan, yung lahat ng gusto ng tao. The only way para sumikat. Kailangan you're famous, kailangan nasa iyo lahat ng karangyaan, kailangan ang tinatapatan mo yung standard ng iba. Yan ang takbo ng mundo, of course. At hindi masama if you're blessed. But make sure your heart is right with God. Again, sabi ko nga last in one preaching, iba-ibang capacity binigay sa atin ng Diyos. So we cannot judge one another. Pero, kung saan tayo nilagay ng Diyos, is it really honoring God through this? Ano man ibigay sa'yo, kaunti, marami, kahit ano pa yan, are you still honoring God? Or, just like so many, they don't care anymore about God and His plan. Iyon ang malaking pagkakaiba, mga kaibigan, mga kapatid. Nasa ng puso natin, at handa ba tayong maglingkod sa Panginoon? O tatalikod tayo? Marami pa mga men like Abraham, who was able to risk all for God. Si David, who was able to follow God, at kahit anong ibibigay niya para sa Panginoon, hindi siya nang hinaya. And of course, remember yung mga apostles, tinaya nila yung buhay nila. Sa huling sinabi ni Apostle Paul sa mga Ephesian elders, sa Acts chapter 20, napakaganda ng kanyang statement.
bago siya magpaalam sa kanila in Acts chapter 20, binabanggit niya kung paano siya ginamit ng Diyos para sa pangangaral ng salita ng Diyos sa kanila. Sabi niya in Acts chapter 20, simulan natin sa 18. Ang buhay niya was an open book, lantad. Alam na alam nila paano siya nakisama sa kanila. Wala siyang tinatago. Sabi sa verse number 19, paano daw siya naglingkod sa Panginoon? Tingnan nyo, patuloy siya naglingkod sa Diyos ng may kapakumbabaan. Umiiyak pa siya sa dami ng mga pagsubok. Hindi yun nagpatras sa kanya, lalo siya nagpatuloy. At sabi nga sa verse number 20, how I did not shrink from declaring to you anything that was profitable and teaching you in public and from house to house. Hindi niya inalintana yung mga panganib para lang maipangaral niya ang lahat ng salita ng Diyos na magiging kapaki-pakinabang. At yun ang matapat na lingkod ng Diyos. Ang mahalaga, anong gusto ng Diyos na ituro at ipangaral, hindi yung gusto lang ng taong marinig. Minsan, di ba, sabi nga niya pa, meron dadating panahon, ang mga tao makakatitenga. Kung ano lang yung gusto nila marinig. Ayaw nila sa tamang katuruan. Ano ang pinaka-main message in verse number 21? Isipin niyo, napakaraming taon na lumipas, pareho pa rin ang mensahe. Still the same message. Repentance toward God and faith in our Lord Jesus Christ. Magkasama yon. Ang tao makasalanan kailangan magsisi sa harapan ng Diyos at kailangan manampalataya sa Panginoong Jesucristo na tagapagligtas at Panginoon. Hindi nagbabago yung mensahe. At yun ang matapat na lingkod ng Panginoon. Hindi niya babaguhin ang salita ng Diyos para lang sa kapakanan niya o sa iba. Gusto niya yung buong sinabi ng Diyos. So, mahaba ang kanyang binanggit dito, pero isang bagay ang tiyak. Kahit napaalis na siya, masasabi niyang ginawa ko yung nais ng Diyos. Diba? That's also a challenge to us when we're about to depart from this life. Pag paalis na tayo sa mundong ito, kunin na tayo ng Diyos, masabi ba nating nagawa ko na Panginoon yung gusto niya? Or marami tayong mga panghihinayang kasi hindi natin sinamantala yung panahon na binigay ng Diyos. Sino ba naman sa atin ayaw pumunta sa presensya ng Diyos? Wala nang hirap, wala nang sakit, puro kasiyahan. Pero pag hindi pa tapos, wag muna tayong magmadali. Although exciting dapat meron tayong excitement makasamang Diyos, pero sa panahon ng Diyos. Hanggat nandito tayo, may plano pa ang Diyos, mga kapatid. And I'm sure, bawat isa sa atin, may plano pa ang Diyos. Nandito pa tayo eh. Ang tanong, una, kilala mo na ba ang Panginoon bilang Panginoon na tagapagligtas? Handa ka bang sumunod sa Kanya ng buong buo? Isuko mo ang iyong kasalanan sa Kanya? Pangalawa, kung Kristiyano na tayo, talaga bang siya ang pinakamataas sa lahat at hindi tayo mangingimi, hindi tayo magdadalawang isip na sumunod kahit may panganib? Handa ba tayo magtaya para sa Panginoon? Pag-isipan niyo po, maikli lang ang buhay natin, mga kapatid.